No contact, no communication. So, ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap ng person mo. Kumusta siya? Ano nangyayari sa sitwasyon niya ngayon? May nag-request kasi. So, tinan natin. Spirit, what are the energies sa connection ng collective tsaka yung kanilang person? Paalala lang, reading na to, general reading ha. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. So, just take what resonates. Okay? Ano yung energy nito? No contact, no communication. May new beginnings. So, itong person na to, may nagsisimula na sa buhay niya. Maaring meron siyang bagong work, may bago siyang career, may mga pagsisimula sa mga plano niya sa buhay. So, pwedeng ikaw rin, you are starting all over again. Alam niyo yung kanta, starting all over again. Situation. The Wheel of Fortune. Oh, may changes talaga. Oo. May naka-move on. Your person is moving on. New beginnings, oh. Tapos may bago. Meron ng new person to or pwede ring bagong inspiration sa buhay niya. Pwedeng ikaw rin. May bago ka na ring inspirasyon sa buhay mo or nagmo-move on ka na at nagpo-focus ka na lang sa career mo, sa trabaho mo, sa finances mo. Ngayon, tingnan natin yung nangyayari sa kanya. Kumusta siya? Kumusta siya? Kumusta yung person ng collective? Kumusta yung person ng collective? Confused. Pwedeng meron siyang decision making ngayon na ginagawa. 'Di ba? Decision. Siguro itong person na to, although nandun siya sa starting stage ng buhay niya, may new person, and at the same time, hindi rin siya ganun ka sigurado doon sa person na yon na bago sa buhay niya ha. Hindi siya sure kung ready na ba siya for a relationship. 'Di ba? You may be dealing with a Gemini, Libra, or Aquarius energy. Nag-iisip siya. May mga nire-reassess rin siya sa buhay niya. Mas nagiging practical siya. Marami siyang mga naging lessons sa past relationship niya, especially with you. How about you? Tingnan natin, dito magkakaalaman kung makaka-resonate ka sa reading na to. How about yung energy ng collective? Ano yung feelings nila towards this person? So, pwedeng ang energy mo ay Libra. Pareho kayo nagde-decide eh. This is about weighing the pros and cons. Maaring hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. You are still stalking this person. Hinahanap mo pa rin siya sa social media. Once in a while, titingnan mo yung sarili mo kung naka-move on ka na ba sa person na to. Curious ka eh. Oo, gusto mo pa rin malaman ano nangyayari sa kanya. Alam nyo kung hindi naging maayos yung separation ninyo, gusto mong malaman kung kinakarma na ba siya. Parang ganun. The world. The world is about ending. Ang kaibahan kasi nito is, yung ending nito is natapos talaga. So for you, although for you, itong relationship na to ay natapos na. Alam mo sa sarili mo na wala nang mangyayaring balikan. Parang in-end mo na yung cycle na to. Ito yung kumbaga, yung chapter na to tinapos mo na. But at the same time, curious ka eh. Gusto mo malaman eh. Kaya nga siguro nanonood ka ng reading ngayon kasi gusto mo malaman kumusta na siya. Seven of Swords. Alam niyo yung iba sa inyo,
andun pa rin yung feeling na, lalo na dun sa mga hindi naging maganda yung hiwalayan ninyo. Gusto mo talaga ng somehow makagante or makita mo na nagsasuffer siya. Parang ganon. Lalo na kung masyadong painful yung ginawa ng taong to sa'yo. Okay, now, meron na ba tong bagong person? Kasi ang nakikita ko rito is meron na. Although, hindi siya ganun kasigurado sa taong to. Ang lakas ng Gemini, Libra, Aquarius. Parang, I feel like may mga times na iisip ka niya na tipong, alam mo yung gusto niya mag-move on or nag-move on na siya pero andun pa rin yung hopes na sana maging maayos yung relationship niya moving forward. Oh, may comparison dito. Kino-compare ka niya dito sa new person. And I think, kung ikukumpara ka sa new person, alam niya sa sarili niya na mas angat ka. Or, alam mo yun, kung mas pipiliin, mas gusto niya yung ugali mo, or mas gusto ka niya. Okay, tingnan pa natin. Oops. Starting all over again talaga tong person na to. Hindi siya ganun nandun pa siya sa point na nagsisimula pa lang siya. Hindi pa siya totally nakaka-move on sa buhay niya. Gusto niyang mag-move forward pero parang napipigilan siya dahil I feel like meron siyang hinahanap dito sa new person na yung mga bagay na nagustuhan niya sa'yo. And yun nga, yun ang mahirap, may comparison talaga. Hindi kasi yun maiiwasan pagdating sa relationship na maikukumpara talaga sa ex. So ngayon, ano yung feelings niya towards you? Mahal ka pa ba niya? Mahal ka pa ba niya? Mahal pa ba? Anong feelings? The Fool. Page of Wands. Alam mo itong person na to, gustong-gusto niya makapagsimula. Naiisip ka niya, ayan, Ace of Wands. Siguro gusto niya makipag-communicate. Although, para sa kanya, nagugustuhan niya yung freedom na meron siya ngayon. Nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya. But at the same time, iniisip ka rin niya, like, kumusta na kaya si ex? Ganon. May feelings pa ba? Romantic feelings? Meron pa, oo. Alam nyo, naiisip niya yung mga bagay na pinagsamahan ninyo before. Yung mga masasayang bagay, masasayang alaala ninyo. Tingnan natin dito sa message, ha? Ano pang message? Anong gustong sabihin ng ex, ng person? It's on. Oh, sabi rito, I see you looking good and moving on. Di ba sabi ko naka-move on na kayo? I don't care who you are talking to, I'm better. I will compete for you. Oh my God. Maari in-stalk ka rin ito. Nag-i-stalkan kayong dalawa. Ayan o. Saan to papunta? May mangyayari pa ba? Gusto niyo pa ba bumalik? Oh my God. Parang andun pa rin yung energy ng tukso. Na kapag nagkita kayo or nagkaroon kayo ng communication, pwedeng hindi nyo pa rin mariresist yung isa't isa. Like, hindi nyo mapipigilan yung isa't isa. Hindi pa kayo talagang fully sure
May confusion. Pwedeng energy ng Aries, pwedeng energy ng Capricorn. Merong gustong patunayan. Mm-mm. Pwedeng ikaw gusto mong patunayan na pag nagkita kayo, gusto ko pa rin niya. Or siya, gusto niya patunayan na kapag nagkita kayo, gusto mo pa rin siya. Oo, ganun. So, hindi na siya totally love. It's more on ego. Yan, ego, pride, and nandun pa rin yung toxic energy. So, I suggest na, iwas na.